Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1791, Kalpa Strength. Nakakagulat kang naiintindihan ang lakas ng Deva Marakalpa. Nakatitig si Kang Ling kay Linfang ng malamig. Si Linfang ay inabandona ng mga Diyos, paano niya mauunawaan ang lakas ng Deva Marakalpa? Ang mga cultivator ay kailangang maging mababang antas na mga emperador para man lang malinisan ang lakas ng Deva Marakalpa. Nagawa ba niyang makawala sa maldiction? Naging emperador na ba siya? Imposible, ang kanyang cultivation level ay nasa Zunchi layer pa rin. Gayunpaman, ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa ay hindi maaaring peke, ginagamit niya ito sa harap nila. Ano ang nangyayari? Nagtagumpay ba talaga si Linfang na talunin ang mga Diyos? Ang karamihan ay nakatitig na ngayon sa lakas ng Deva Marakalpa sa ilalim ni Linfang. Ang taong ito ay gumugol ng 6 na buwan sa loob, at ngayon ay lumabas siya gamit ang lakas ng Deva Marakalpa. Boom! Isang malakas na lakas ng kalpa ang bumaba mula sa langit at binomba ang katawan ni Linfang. Gayunpaman, nakita ng karamihan na mukhang hindi apektado si Linfang at nakatingin lang sa mga miyembro ng Heaven Clan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay patuloy na umaatake sa kanyang katawan, ngunit siya ay nanatiling hindi gumagalaw. Nayanig ang karamihan, napakalakas ng pisikal na katawan. Ang lakas ng Deva Marakalpa na iyon ay maaaring mangapi sa mga katamtamang antas na emperador. Kinailangan ng mga cultivator na gumamit ng mga espesyal na spell para harangan ang mga ganoong pag-atake, ngunit hindi kumilos si Linfang, hinayaan lang niya itong hampasin siya. Galit na sumimangot si Kang Ling. Noon, hinabol niya si Linfang, ngunit nakita lang niya ang Jade Emperor's Palace. Kinuha ni Linfang si Kang Xiao at pinatay siya. Galit pa rin si Kang Ling. Ang henyo ng iyong angkan, Kang Xiao, ay hindi nang ahas na hayaang bambahin ng lakas ni Deva Marakalpa ang kanyang katawan, tama ba? Sabi ni Linfang, nakangiti kay Kang Ling. Patay na si Kang Xiao at ang kanyang mga salita ay tumama sa pinakamahinang punto ni Kang Ling. Ikaw ay inabandona ng mga Diyos, ikaw ay isang Zone cultivator, bakit mo naiintindihan ang lakas ng Deva Marakalpa? Tanong ni Kang Ling. Sinong nagsabing hindi mo maiintindihan ang lakas ng Deva Marakalpa kung hindi ka emperador? Noon, sa Ice Moon Lake, sinabi ko ito, kahit na tinalikuran ako at tinanggihan ng mga Diyos, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga Diyos at sa kanilang mga hanggan na alituntunin. Kahit na hindi ako makapasok sa Huangchi layer, palagi kong pagbutihin ang aking cosmic energies at palagi kong pag-aaralan ang lakas ng Deva Marakalpa. Ipinagmamalaki ni Linfang. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay patuloy na bumababa mula sa langit at inaatake siya. Si Linfang ay mukhang mapagmataas at tila hindi masisira. Punit-punit na ang kanyang damit, tanging baluti na lang ang natitira. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapanipaniwala, madali niyang labanan ng mababang antas ng mga emperador, naisip ng karamihan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay umaatake sa kanya, at ang pinakanakakagulat na bagay ay na talagang nilabanan niya ang mga Diyos. Siya ay isang Zone cultivator ngunit tulad ng sinabi niya, kahit na sa ganoong paraan, patuloy niyang pagbutihin ang kanyang cosmic energies, at hahayaan niyang linisin ng lakas ng Deva Marakalpa ang kanyang katawan. Iyon ba ang huling batch ng lakas ng Deva Marakalpa? Bulong ng mga nanonood. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay muling nag-condense, ang kapaligiran ay naging itim, ang lakas ng kalpa ay naging mas matindi. Napatulala ang mga nanonood. Paano ito posible? Higit pang lakas ng Deva Marakalpa. Naisip ng nayayanig na karamihan. Ang lakas ng kalpa ay patuloy na bumababa mula sa langit. Talaga bang iniwan siya ng mga Diyos? Baka magselos ang mga Diyos. Naglabas si Kang Ling ng mas malalakas na enerhiya. Si Linfang ba ay naging ganoon kalakas noong nakaraan, o nalaman ba niya ang tungkol sa lakas ng kalpa sa sinaunang palasyo? Nung parang tapos na, nagsisimula pa lang. Sa totoo lang, tama si Kang Ling, naunawaan ni Linfang ang antas na ito ng lakas ng kalpa sa nakalipas na 6 na buwan. Nakakabaliw. Naisip ni Hao Qinglin at ng iba pa, na nakatitig kay Linfang. Anong uri ng kasanayan ang kanyang pinag-aralan? Nakapagtataka, nagagamit niya ang lakas ng Deva Marakalpa at nalinis nito ang kanyang katawan. Hindi nakakagulat na malakas ang kanyang pisikal na lakas. Gaano siya kalakas? Mamamatay ka dito. Sabi ni Kang Ling, na nakatitig kay Linfang. Ang lakas ng Deva Marakalpa na iyon ay level 9, ito ay namuo sa pangalawang pagkakataon, bumaba mula sa langit at muling binomba ang katawan ni Linfang. Si Linfang ay napapalibutan na ngayon ng isang web ng lakas ng Deva Marakalpa. Maingat na bumalik ang mga tao sa paligid niya. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos at paghahati-hati. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo habang patuloy na bumababa ang lakas ng kalpa mula sa langit. Ito ay lubos na kaaya-aya para kay Linfang. Naramdaman niya na sisabog na sa lakas ang kanyang katawan. Purong lakas ang dumadaloy sa kanyang katawan. Katsa. Kinuyam ni Linfang ang kanyang mga kamao, na naglalabas ng mga kaluskos. Naramdaman ni Linfang na ang kanyang pisikal na katawan ay umaabot sa pinakamataas na antas, ang walang tigil na pagulan ng Deva Marakalpa na lakas ay nagbigay sa kanya ng impresyon na iyon. Isang hakbang pa, ang antas siyam na lakas ng Deva Marakalpa ay patuloy na bumababa mula sa langit. Isang hakbang pa, ang kanyang pisikal na katawan ay halos kasing lakas ng isang katamtamang antas na emperador.
18 beses na siyang nilinis ng lakas ng Deva Marakalpa. Nagbago na naman ang kanyang pisikal na katawan. Kung muling magalit ang langit, magkakaroon ako ng pisikal na lakas ng isang katamtamang antas na emperador at magagawa kong patayin ang mga mababang antas na emperador sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanila. Naisip ni Lin Feng. Biglang nag-condense si Kang Ling ng enerhiya, lumitaw ang isang dambuhalang kamay at hinawakan si Lin Feng, na nagsimulang malagutan ng hininga. Kahit na mapapabuti mo ang iyong cosmic energies at patuloy na linisin ng lakas ng kalpa, hindi ito magbabago ng anuman. Mamamatay ka ngayon. Malamig na sabi ni Kang Ling. Kung may mangyari man sa kanya, hindi ka aalis ng buhay. Ang pagsingit ng iba. Isang malakas at mapang-api na enerhiya ang dumaan. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita ang tatlong malalakas na cultivator mula sa Animal Clan. Tumingin si Lin Feng sa mga tao sa langit at pagkatapos ay kay Kang Ling, malamig na ngumiti. Nabuhay muli ang Celestial Evolution Holy Clan sa vast Celestial Ancient City. Hindi nilayon ni Lin Feng na makipaglaban ang Celestial Evolution Holy Clan laban sa iba pang maimpluwensyang grupo. Kung tutuusin, matagal na silang bumagsak. Hindi sila kasing lakas ng dati, at si Kang Ling ay isang makapangyarihang cultivator. Nandito ang malalakas na cultivator ng Animal Clan, at iyon ay isang napakagandang bagay. Mga guro, pinatay ni Lin Feng ang napakaraming tao mula sa Heaven Clan, sa tingin mo ba ay makakalaban mo ang Heaven Clan? Sinabi ni Kang Ling sa tatlong malalakas na cultivator. Siya ay labis na hindi nasisiyahan at inis. Ang tatlong taong iyon ay napakalakas. Gusto niyang patayin si Lin Feng, ngunit imposible na ngayon. Napakahalaga ba ni Lin Feng para sa Animal Clan? Hindi maintindihan ni Kang Ling, kung hindi dumating ang Animal Clan, napatay na niya si Lin Feng. Pumunta ka kasama ang napakaraming tao upang bantayin ang aking manugang, sa tingin mo ba ay papayagan ka namin? Tanong ni Suan ni the Legendary Beast, na pinakawalan ng bestial na chi. Napatay niya ang napakaraming tao mula sa Heaven Clan, sa palagay mo kaya natin siyang buhayin. Agresibong ganti ni Kang Ling. Kang Ling, gusto kong tanungin ka, kung naging mahina si Lin Feng, hindi ba nila napatay si Lin Feng? Pagmamalaki ng ama ni Qing Feng. Sumimangot si Kang Ling, kung mas malakas si Kang Xiao kaysa kay Lin Feng noon, syempre napatay niya si Lin Feng. Nang makita ng matandang lalaki ng Animal Clan ang ekspresyon ng mukha ni Kang Ling, malamig siyang ngumisi at sinabing, hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon, gusto ni Kang Xiao na patayin si Lin Feng, nag-away sila at namatay siya. Ngunit si Kang Xiao ay mahina at namatay, kaya ano? Logic yan. Ngayon, kayong mga matatanda, pumunta dito para salakayin si Lin Feng. Kung hinawakan mo siya, mamamatay ka. Nang marinig ni Kang Ling ang pagbabanta sa kanya ng matanda, hinatak niya ang mahabang mukha. Nagpatuloy ang matanda. Asar ka na, hinihintay mo ba akong atakihin o ano? Sige. Mahinang sabi ni Kang Ling. Tapos na tayo para sa araw na ito. Mayroon akong ilang mga alagad sa Champion University sa banal na lungsod. Talagang nagsasanay sila ng kultibasyon. Iniangat ni Kang Ling ang kanyang manggas, ang kanyang mga kaibigan ay humagulgol sa pagkabigo, at lahat sila ay umalis. Kahit na malakas ang Animal Clan, hindi nila mapapatay si Kang Ling at ang iba pa ng walang dahilan. Kung tutuusin, hindi nila kayang salakayin ng isang Holy Clan ng pabigla-bigla. Umalis din ang iba pang malalakas na cultivator na gustong salakayin si Lin Feng. Sa napakalawak na Celestial Ancient City, walang gustong masaktan ang Animal Clan. Lin Feng, Qing Feng, halika rito. Tawag ng matanda, nakangiti kay Lin Feng at sa iba pa. Pinuntahan nina Lin Feng, Qing Feng, Guo, at Suan ang malalakas na cultivator ng Animal Clan. Hindi masama, medyo naging matatag ka. Balik tayo sa Animal Clan. Nakangiting sabi ng matanda. Tumanggo si Lin Feng pabalik kay Hao Qinglin at sa iba pa. Lahat sila ay bumangon sa himpapawid at nawala sa larangan ng paningin ng mga tao. Bastos. Pinanood ni Ji Huyo si Lin Feng at ang iba pa na umalis. Nasayang niya ang kalahating taon sa paghihintay kay Lin Feng. At lumalakas si Lin Feng, nilinis ng lakas ng Deva Marakalpa ang kanyang katawan. Si Lin Feng ay hindi nag-aksaya ng anumang oras, hindi katulad nila. Si Ji Huyo ay nag-practice din ng cultivation, syempre, ngunit maaari siyang umunlad sa ibang lugar, ang pananatili sa vast Celestial Ancient City ay hindi naging sulit. Wala siyang nakuhang gusto niya. Babalik siya sa universidad sa isang punto. Malamig na sabi ni Yu Wenhao. Ji Huyo tumanggo at umalis silang lahat, pabalik sa banal na lungsod. Umalis na rin ang ibang naghihintay, dahil bumalik si Yandy sa sinaunang palasyo. Wala na silang magagawa doon. Si Lin Feng at ang iba pa ay ang tanging nakakuha ng anumang bagay na kawili-wili ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Iyon ang katapusan ng isang yugto, ngunit hindi ito malilimutan ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang prinsipe ng korona ng Celestial Evolution Holy Clan, si Yandy, ay muling lumitaw, at ang mga elder ng Celestial Evolution Holy Clan ay nabuhay muli salamat sa Rebirth Scriptures. Pagkaraan ng 3 araw, iba ang nangyari sa malapad na Celestial Ancient City. Ang langit ay nagalit, sa parehong lugar tulad ng dati, sa mga ligaw sa kabundukan. Ito ay mukhang apokaliptik mula sa malayo, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ito ay lakas ng paghihigpit.
Sinabi rin ng ilan pang mga tao na ang isang malakas na cultivator ay nagsasanay ng isang kasanayan sa paglaban sa langit na nakatago sa napakalawak na Celestial Ancient City, ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1792, pinahiya ang club ni Ji Chang. Maraming tao mula sa banal na lungsod ang nakabalik sa napakalawak na Celestial Ancient City, ngunit wala silang nakuha. Bumalik sila sa banal na lungsod nang may balita lamang na ang Celestial Evolution Holy Clan ay nabuhay muli, ang prinsipe ng korona na si Yandy ay naroon, at binubuhay niya ang mga elder ng clan salamat sa Rebirth Scriptures. Narinig din nila na si Lin Feng mula sa Champion University ay ang tanging nakakuha ng isang bagay. Napakaswerte niya, nakasama pa niya ng ilang oras ang prinsipe ng korona sa sinaunang palasyo at nakuha niya ang banal na kasulatan ng Ebolusyong Celestial. Walang nakakaalam kung sino ang nagsabi niya noong una, ngunit ngayon, alam na iyon ng lahat kahit saan. Bagaman maraming estudyante mula sa ibang mga unibersidad ang interesado sa kasulatan, hindi nila ito masyadong isinapuso. Unang nag-enjoy sa liwanag ng buwan ang pavilion na pinakamalapit sa tubig. Sa madaling salita, ang mga espesyal na pakinabang ay nahuhulog sa mga taong nasa isang paborableng posisyon, ang mga mag-aaral ng Champion University ang unang makakakita kay Lin Feng, kaya una nilang aatakehin siya. Siyempre, kailangan munang bumalik ni Lin Feng sa Holy City. Baka nagtatago si Lin Feng. Kung hindi, masyadong maraming estudyante ang hahabol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Celestial Evolution Holy Scriptures ay hindi ordinaryong sinaunang banal na kasulatan. Sa Champion University, maraming mga henyo na nakakaalam ng sinaunang banal na kasulatan, kadalasan ay minana nila ito sa kanilang mga angkan at angkop sa kanilang paglilinang. Ang Celestial Evolution Holy Scriptures ay iba, ngunit maaari nilang gawing mas malakas at mas matalino ang mga ordinaryong cultivator. Kung pinag-aaralan sila ng malalakas na cultivator, lalo silang magiging makapangyarihan. Siyempre, sa Holy City, hindi lang si Lin Feng ang may Celestial Evolution Holy Scriptures. Nakuha sila ng ibang tao. Alam iyon ng maraming tao, ngunit hindi kilala si Lin Feng na napakalakas, kaya pinakamadaling makuha ang mga ito mula sa kanya. Kaya, sa Champion University, maraming tao ang naghihintay sa pagbabalik ni Lin Feng, kasama na ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Ngunit lumipas ang panahon at marami ang nadismaya. Babalik ba si Lin Feng balang araw? Ngayon ay nagkaroon ng masiglang kapaligiran ang Champion University. Sa entrance ng Champion University, may dumating na grupo ng mga tao. Nakatingin sila sa karamihan ng tao ng malayo. Lahat sila ay may kahangahangang hitsura. Kahit na hindi mataas ang kanilang cultivation level, mukha silang mga bayani. Lin Feng. Sa pagkakataong iyon, maraming tao ang nakatingin sa binata na nakasuot ng puting damit. Si Lin Feng iyon, naglakas loob siyang bumalik. Maraming tao ang naghihintay sa kanya sa Champion University. Yun Qingyan, Lin Feng, mga tao iyon ni Tiantai. Maraming tao ang nakapansin sa kanila at umalis para ipakalat ang balita. Sa Star Group, narinig ni Yu Wenhao na bumalik si Lin Feng at agad siyang nagpatawag ng meeting ng mga tao mula sa Star Group. Kinailangan nilang pag-usapan kung paano haharapin si Lin Feng. Sa Champion University, may rules. Sa huling pagkakataon, sinubukan nilang patayin si Lin Feng sa labas, hindi nila kayang patayin ang mga kapwa estudyante sa loob ng unibersidad. Kailangan nilang hamanin ang mga tao at lahat ng partido ay kailangang sumang-ayon sa labanan. Ang isang katamtamang antas na emperador ay hindi posibleng hamanin si Lin Feng sa isang labanan hanggang sa kamatayan bagaman, kung hindi ay masira ang reputasyon ng Ji Chang's Club. Si Lin Feng ay nasa punong tanggapan ng Tiantai. Napakasigla ng kapaligiran, maraming tao ang lumapit at nagtipon sa looban. Sa wakas ay nakabalik na ang mga tao ni Tiantai mula sa kanilang paglalakbay. Bits. May bumangon sa labas. Nagulat ang karamihan, may naninilip ba sa kanila? Ano ang gusto mo? Tanong ng isang miyembro ng Tiantai sa malakas na cultivator. Ang teritoryo ng Tiantai ay naging medyo malaki, dahil ang mga pangunahing miyembro lamang ng Tiantai ang nakapunta sa vast Celestial Ancient City. Ang ilang mga tao ay naglalakbay din kasama si Hao Qinglin upang mangalap ng karanasan, at pumili siya ng 3 pang tao upang maging mga pangunahing miyembro. Naparito ako upang batiin ang mga taong bumalik mula sa sinaunang lungsod. Walang malasakit na sagot ng malakas na cultivator. Pasensya na po, abala sila sa pagsasanay sa pagtatanim. Bumalik ka sa ibang araw, paumanhin sa abala. Sagot ng miyembro ng Tiantai na may parehong pagwawalang bahala. Nagulat ang mga tao sa labas, nagtatago ba si Lin Feng? Iyon ay dapat na isang dahilan. Lin Feng na naman. Tanong ng malakas na cultivator. Lahat sila. Sagot ng miyembro ng Tiantai. Ang taong iyon ay mahinang umungol at umalis. Hindi niya kayang pilitin ang issue. Narito ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Sabi ng ilang tao sa crowd. May nakita silang ilang tao mula sa Ji Chang's Club sa di kalayuan. Mabilis na dumating ang mga taong iyon at mukhang galit. Malamig na sigaw ni Ji Wuyo. Lin Feng, umalis ka na dito. Lin Feng, umalis ka na dito. Ang kanyang boses ay umalangaw sa malayo, at umalangaw sa mahabang panahon. Napabuntong hininga ang mga tao, masyadong agresibo at mayabang ang Ji Chang's Club. Pinrotektahan siya ng club ni Ji Chang, kapatid niya si Ji Chang, kaya nang ahas siyang gumawa ng kahit ano.
Isa pa, siya ay mula sa isang mayamang pamilya sa banal na lungsod, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya nang ahas na kumilos ng ganito. Hindi sila magagamit, nagsasanay sila ng cultivation. Napakalakas na sabi ng miyembro ng Tiantay. Gayunpaman, umungol lang si Jiwoo at ikanaway ang kanyang kamay, isang Saiyan Dragon ang lumitaw at umungal, bago nito inatake ang mga gusali ng Tiantay at pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Nagmumuni-muni sa pag-iisa. Nakakatawa, umalis ka dito. Galit na sigaw ni Jiwoo. 10 segundo, kung hindi ka makaalis dito, sisirain ko ang lahat ng mga gusali, binabalaan kita. Bits. Sa sandaling iyon, maraming tao ang bumangon sa himpapawid, lahat sila ay mga panlabas na miyembro ng Tiantay. Hindi man sila core member, extraordinary din sila, matalim nilang tiningnan ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club. Ang isa sa kanila ay tumingin sa Ji-Chang's Club at sinabing, si Lin Feng at Hao Qinglin ay nagmumuni-muni sa hiwalay. Sinabi nila sa amin na kung ikaw, ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club ay dumating at nagdulot ng kaguluhan, maaari mo silang makilala sa loob ng 10 araw sa yugto ng labanan ng kampyon. Hinahamon ng aming mga pangunahing miyembro ang lahat ng mababang antas na emperador ng Ji-Chang's Club sa isang labanan, lahat. Maaari kang pumili. Sa araw na iyon, ito ay magiging isang labanan sa kamatayan o maaari kang umuwi. Ang boses ng disipulo ng Tiantay ay napakalakas at umalangaw ito sa malayo. Napakunot ang noo ng lahat. Mukhang galit din ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club. 10 araw mula ngayon, isang labanan hanggang kamatayan, ang Tiantay laban sa Ji-Chang's Club. Si Yu Wenhao ay mukhang natakot. Sa star group ng Ji-Chang's Club, kabilang sa mga mababang antas na emperador, bukod kay Jiwoo at ilang tao, ang iba ay hindi ganoon kalakas. Sa panig ni Tiantay, ang mga mababang antas na emperador ay talagang malakas. Lin Feng, Hao Qinglin, Tian Qi at marami pang iba. Kahit na ang mga sumama sa huli ay talagang malakas. Kabilang sa kanila ay sina Shimen at Yiji, parehong nasa tuktok ng listahan ng rangkang. Sa isang labanan, ang Ji-Chang's Club ay nasa malaking panganib. Anong mali? Napakalakas ng club ni Ji-Chang, takot ka bang lumaban? Mahinang tanong ng tagapagsalita ni Tiantay. Hindi kayo maglakas loob na lumaban pero pumunta kayo dito at tumahol. Naglakas loob ka lang na sumama sa mga taong may mataas na antas ng paglilinang upang banta ang mga bagong estudyante. Kung ang club ni Ji-Chang ay hindi maglakas loob na lumaban, kalimutan na ito. At ang pananatili dito ay walang silbi. Nanunuyang sabi ng isa, ang mga taong iyon ay mayabang at agresibo, lalo na si Jiwoo, agad niyang sinira ang ilang mga gusali. Ngayon, gusto ni Tiantay na lumaban sa kanila, at higit pa doon, isang labanan hanggang sa kamatayan, kaya nasasabik ang mga tao ni Tiantay, umaasa silang tatanggapin ng club ni Ji-Chang ang labanan. Ngunit maglakas loob ba sila? Walang nag-iisip na hahamunin sila ni Tiantay sa ganoong labanan. Kung tumanggi ang Ji-Chang's Club, mawawalan sila ng mukha, lagi silang mayabang at agresibo. Lalaban kami. Galit na sigaw ni Jiwoo. Wala na silang pagpipilian at kahit papaano, sa lakas niya, hindi siya natakot sa kanila. Sumimangot si Yu Wenhao at mahinang nagsabi. Ang club ni Ji-Chang ang nagpapasya ng mga patakaran. Nang marinig ng miyembro ng Tiantay si Yu Wenhao, ngumiti siya ng walang pakialam at sinabi. Alam ni Lin Feng na sasabihin mo iyan. Bago siya nagsimulang magnilay-nilay, sinabi niya sa amin na huwag pansinin ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club, sinabi niyang lahat kayo ay sobrang mayabang ngunit kayo ay talagang mahina. Sinabi niya na kung tinanggap mo ang aming hamon, gusto mong tukuyin ang mga patakaran. Kahit na ang Tiantay ay isang bagong grupo, wala kaming problema na hayaan kang tukuyin ang mga patakaran, ano ang gusto mong gawin? Haha, talaga, sinabi ni Lin Feng. Yu Wenhao, talagang sinabi mo kung ano ang hinulaan ni Lin Feng. Nakakatawa, paulit-ulit mong sinasabi na ang Ji-Chang's Club ang pinakamalakas na club ng universidad, ngunit ang Tiantay ay isang bagong grupo at nang ahas kang sabihin na gusto mong tukuyin ang mga patakaran. Walang problema, wala kaming pakialam. Tumawa ng malakas ang mga miyembro ng Tiantay. Si Yu Wenhao ay mukhang galit na galit. Sila ay mayabang at mapagmataas, ngunit patuloy na pinapahiya. Maraming tao ang magtawanan kung alam nila iyon. Galit na galit si Jiwoo at ang kanyang chi ay gamulong sa mga alon sa paligid niya. Sumulyap ang isang miyembro ng Tiantay kay Jiwoo at sinabi. Iba ang sinabi ni Brother Lin Feng, Jiwoo, sa loob ng 10 araw, iba na ang unang estudyante sa listahan ng rangkang. Naghihintay ako. Sumimangot si Jiwoo sa inutil na galit. Sumipol si Chi at kumalat ang mga dragon chant sa hangin, yumanig ang kapaligiran. Sa loob ng 10 araw, babayaran ni Lin Feng ang kahihiyang ito sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1793, pagtitipon-tipon sa yugto ng labanan. Makalipas ang 10 araw, magaganap ang labanan sa pagitan ng Tiantay at Ji-Chang's Club. Mabilis na kumalat sa loob ng Champion University ang balita na ito ay dapat ay labanan hanggang kamatayan. Ang labanan ay umakit ng maraming tao, kabilang ang mga katamtamang antas na mga emperador. Maraming bagay ang nangyayari sa Champion University. Ang club ni Ji-Chang ay bumababa. Sa Ji-Chang's Club, tanging sina Yu Wenjing at Jiwoo lang ang maaaring mangapi ng ibang tao,
ngunit noon kahit si Yu Wenjing ay natalo laban kay Hao Qinglin. Sa makatuwid, malamang nasusubukan nilang pumili ng mga panuntunan na makakatulong sa kanilang manalo. Nang pumunta na ang Jichang's Club sa Tiantai, ang mga miyembro ng Tiantai ay tumingin sa kanila ng mapanusok. Pinahintulutan nila ang Jichang's Club na matukoy ang mga patakaran, si Tiantai ay napakatiwala sa sarili. Patuloy na pinapahiya si Yu Wenhao, at hindi niya hinayaang matukoy nila ang mga patakaran, na nangangahulugang alam niyang dahado siya at maaaring matalo. Sa makatuwid, sa loob ng 10 araw na iyon, si Yu Wenhao at ang iba pang mga cultivator ng Star Group ay nagsimulang maging aktibo sa loob ng Champion University. Sa sandaling iyon, si Yu Wenhao ay nasa looban ni Jing Shu, sila ay nakaupo at magkaharap. Hindi ako interesado sa Jichang's Club. Sabi ni Jing Shu, matapos maunawaan kung bakit pinuntahan siya ni Yu Wenhao. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at umiling. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang manggas, na parabang inilabas niya ito para lamang pumatay ng mga tao. Alam kong hindi ka interesado, pero sana ay pansamantala kang sumali sa Jichang's Club, at pagkatapos ng laban, maaari kang umalis sa grupo. Hindi ka namin guguluhin tungkol dito. Mahinahong sabi ni Yu Wenhao. Si Jing Shu ang pangalawang estudyante, sa itaas lang ni Lin Feng. Kung pumayag siyang tumulong, babagsak si Tiantai sa rangkang at muling babangon ang Star Group. Ngunit hindi interesado si Jing Shu, umiling siya at sinabing, "Kamahalan, mangyaring maghanap ng ibang tao. Jing Shu, laban lang ito para sa iyo. At saka, nangako sa iyo ang Jichang's Club na hindi ka namin guguluhin. Mas mabuting pag-isipan mo ito." Giit ni Yu Wenhao kay Jing Shu. Walang pakialam nang umiti si Jing Shu. Mukhang walang natutunan ang Star Group sa mga aral na itinuro sa kanila ni Tiantai. Tinatakot siya ni Yu Wenhao. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Tulungan ng Jichang's Club. Sumimangot si Yu Wenhao, kinagat ang kanyang labi, magpapatuloy siya, ngunit sinabi ni Jing Shu. "Kamahalan, mangyaring umalis." Hindi na kailangang manatili ni Yu Wenhao. Mukha siyang galit, tumayo, at pinagsalikop ang manggas. Hindi lang si Jing Shu ang malakas na cultivator sa Champion University. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Jing Shu, si Yu Wenhao at ang iba pang miyembro ng Star Group ay nagpatuloy sa paghahanap ng ibang tao. Maraming tao ang hindi na makapaghintay na panoorin ang laban dahil patuloy na pinapahiya ni Tiantai ang Star Group. Kapag natalo sila, tiyak na mawawalan ng reputasyon ang Star Group, lalo na si Yu Wenhao, bilang pinuno ng grupo. Si Yu Wenjing ay nagmamadali ngayon. Nag-aalala rin sina Ji Wuyo at Yu Wenjing. Pareho silang nasa Celestial Mountain ng Ancestor Zutian, nag-aaral ng mabuti. Makakagawa na si Ji Wuyo ng 5 hakbang. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumabas si Ancestor Zutian. Nang makita ni Yu Wenjing na lumabas si Ancestor Zutian, yumuko siya at mapagpakumbaba siyang binati. "Ancestor." "Oo, narinig ko na hinamon ni Lin Feng si Ji Wuyo." Sabi ni Ancestor Zutian kay Yu Wenjing. Naalala niya si Lin Feng. Ang batang iyon, kalahating taon bago, sa seremonya, ay nagpakita na siya ay may kakaibang katawan. "Ancestor, hinamon kami ng mga tao ni Tiantai, si Lin Feng ang pinakamalakas na cultivator ng Tiantai, dapat niyang labanan si Wuyo." Sabi ni Yu Wenjing. Talagang malakas si Ji Wuyo. Isa siya sa pinakamalakas na mababang antas na emperador ng universidad. Mayabang siya at normal lang iyon, hindi na ako makapaghintay na manalo ka. Sabi ni Ancestor Zutian bago umalis. Para sa kanya, ang gayong labanan ay isang maliit na bagay, at hindi siya interesado. Kung si Ji Chang ay nakipaglaban sa isa pang napakalakas na cultivator, kung gayon siya ay magiging interesado. Nakita ni Yu Wenjing si Ancestor Zutian at pagkatapos ay tumingin kay Ji Wuyo. Tama si Ancestor Zutian, si Ji Wuyo ay mayabang, ngunit talagang malakas. Malakas din talaga si Lin Feng, kaya kailangan pa niyang magsanay. Kailangan niyang talunin si Lin Feng. 10 araw ay wala para sa mga estudyante ng Champion University. Si Tiantai ay tumataas, maraming tao ang hindi na makapaghintay na makita silang lumaban. Ilang beses na nilang pinahiya ang Jichang's Club. Dati, pinapahiya ng Jichang's Club ang ibang tao, hindi ang kabaligtaran. Dahil si Lin Feng at ang kanyang dalawang kaibigan ay sumali sa universidad, patuloy nilang pinapahiya ang club at pagkatapos ay lumikha sila ng kanilang sariling club. Medyo malakas ang grupo nila ngayon. Sinabi ni Lin Feng kay Ji Wuyo na malapit nang magbago ang unang estudyante. Siya ay lubhang mayabang. Naglakas loob siyang ikumpara ang sarili niya kay Ji Wuyo. Ang mga tao ay nagtataka kung patuloy na iniisip ni Ji Wuyo ang labanan o hindi. Lumipas ang 10 araw. Malapit sa entablado ng labanan, mayroong karagatan ng mga tao. Bihira lang makakita ng napakaraming tao doon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay pawang mga henyo. Mayroon silang mga bagay na dapat gawin, kailangan nilang magsanay sa paglilinang, naglakbay sila ng marami. Ang mga ordinaryong labanan ay hindi kawili-wili. Gayunpaman, ang laban na ito ay umakit ng maraming tao. Narito ang mga miyembro ng Jichang's Club. Nag-uusap ang mga tao sa karamihan at napansin nila na sa di kalayuan, may dumating na grupo ng mga tao. Ang pinuno ng grupo ay ang pinuno ng Star Group, si Yu Wenhao. Wala si Ji Wuyo. Pagtataka ng mga tao. Nagulat sila.
Pagkatapos ng lahat, si Ji Wuyu ay dapat na maging isang kalaban sa laban na ito. Iyan si Renzuan, kailan siya sumali sa Ji Chang's Club. Naisip ng karamihan. Malapit kay Yu Wenhao, mayroong isang cultivator na tinatawag na Renzuan. Dati siyang ikalimang estudyante sa listahan ng rangkang ngunit dahil kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan, ang listahan ng rangkang ay ganap na nagbago. Nasa likod na si Renzuan sa listahan. Hindi siya nagpakita sa buong oras, at ngayon ay naroon siya sa Ji Chang's Club. Hindi lang si Renzuan, marami pang ibang estudyante na nasa top 20 kasama si Yu Wenhao. Sa isip ng karamihan, nakasimangot sa nakikita. Nagsimula silang maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil sa labanan, si Yu Wenhao ay nawala ng ilang sandali, siya ay nang-recruit ng mga tao. Ang mga taong na-recruit niya ay bumagsak sa ranggo, muli ba silang babangon sa pagkakataong ito? Naunawaan ng lahat na pagkatapos ng labanang ito, ang nangungunang 20 listahan ng rangkang ay ganap na magbabago. Makapangyarihan ang grupo ni Ji Chang's Club, pero hindi rin mahina si Tian Tai. Si Lin Feng, Hao Qinglin at Tian Qi ay napakalakas. At ang ilang malalakas na cultivator ay sumali rin sa Tian Tai. Mayroon ding Wu, Qinglin, at Xuan, sila ay napakalakas na cultivator mula sa Animal Clan sa vast Celestial Ancient City. Si Wu ay isang 3 paa na gintong uwak, isang supernatural na ibon. Hindi madaling manalo ang Ji Chang's Club. Ay ang pinagkasunduan ng karamihan. Malakas talaga ang dalawang grupo. Ang Tian Tai ay tumataas at kabilang sa mga mababang antas na emperador, mayroon silang hindi kapanipaniwalang mga cultivator. Nandito na sila. Nandito na ang mga tao ni Tian Tai. May tumawag sa karamihan, sa di kalayuan, may isang grupo ng mga mukhang bayani. Tuwang-tuwa ang mga tao, malaking pagbabago ang magaganap sa Champion University. Ang mga tao ni Tian Tai ay direktang dumaong sa mga bleachers sa tabi ng battle stage. Nakaharap sa tapat ng stage ang mga tao ng Ji Chang's Club. Tiningnan nila sila ng malamig. Ramdam ng karamihan ang pressure. Naglakas loob kang lumapit. Nasaan si Ji Wuyu? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Sumimangot ang karamihan. Si Lin Fang ay mukhang may tiwala sa sarili at mayabang, hindi siya natakot kay Ji Wuyu. Gusto mo talagang mamatay. Tumaas ang isang boses, kumalat ang mga chants ng dragon sa hangin at tumaas si Qi kasama nila. Magkasamang dumating sina Ji Wuyu at Yu Wenjing at lumapag sa gilid ng battle stage. Tumiti ng manipis si Lin Fang nang maramdaman niya ang Qi na iyon at sinabi. Mukha kang isang maliit na bufon. Sa tingin mo ba mukhang malakas ka kapag tumatahol ka? Kapag ang mga tao ay natatakot, kailangan nilang pasayahin ang kanilang sarili. Tumisi si Tantay. Nagtawanan ng mga cultivator ni Tian Tai. Ngunit alam nilang lahat na kay Lin Fang at Ji Wuyu magiging mapanganib ang labanan. Pagkatapos ng lahat, walang nakalaban kay Ji Wuyu matapos siyang maging unang estudyante sa listahan ng rangkang. Mahalaga ang laban nila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1794, mga panuntunan ng club ni Ji Chang. Sumulyap si Lin Fang kay Ji Wuyu at pagkatapos ay kay Yu Wenhao, walang pakialam na nagsabi. Yu Wenhao, ano ang mga patakaran? Maaaring matukoy ng Ji Chang's Club ang mga patakaran. Nandito na ang lahat, kaya sige. Kumikislap ang mga mata ni Yu Wenhao habang sinabi. Sige, napakasimple ng rules, one-on-ones, pipili ang Ji Chang's Club ng isang tao, pipili ng isang tao si Tian Tai, kung may hindi matatalo. Maaari silang makipaglaban ng ilang beses. Pagkatapos manalo, maaari silang magpahinga o magpatuloy sa pakikipaglaban. Natatapos ang mga laban kapag natalo lahat ang Tian Tai o ang mga cultivator ng Ji Chang's Club. Daming tao ang nakasimangot, tulad ng inaasahan, si Yu Wenhao ay pumili ng mga panuntunan na mabuti para sa Ji Chang's Club. Ang mga patakarang iyon ay para kay Ji Wuyu. Kung nanalo siya, maaari niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ang mga patakaran ay hindi masyadong maganda para sa Tian Tai. Kung walang makakatalo kay Ji Wuyu, mananalo si Ji Wuyu sa kanyang sarili, kaya niyang talunin silang lahat. Akala ng maraming tao. Tumiti si Lin Fang, si Yu Wenhao ay isang magaling na schemer. Bukod dito, mas maraming tao rin ang Ji Chang's Club. Kaya ang mga cultivator ba ay sabay na tumalon sa entablado, o pipiliin mo ba ang iyong mga manlalaban pagkatapos mong makita ang ating manlalaban? Mapanuksong tanong ng isa sa mga cultivator ni Tian Tai. Napatingin ang lahat kay Yu Wenhao para sa kanyang sagot. Ito ay isang labanan, dapat itong maging patas. Maaari kaming magkasundo sa mga tuntunin, pipili muna kami, at pagkatapos ay sa ikalawang round, si Tian Tai ang pipili muna. Mahinahong sagot ni Yu Wenhao. Mga laban hanggang kamatayan. Malamig na sabi ni Lin Fang. Iyon ang pinakamahalagang bagay para kay Lin Fang. Natukoy ni Yu Wenhao ang mga patakaran, kung magkasundo sila sa mga laban hanggang sa kamatayan, kung gayon ito ay lubhang mapanganib para sa Tian Tai, maliban kung patuloy na lumalaban si Lin Fang sa buong panahon. Kung hindi, kung may lumaban kay Ji Wuyu, malamang na mamatay sila. Maaaring pag-usapan ito ng mga mandirigma ng magkasama. Kung pumayag sila, bakit hindi? Kung ayaw ng isang tao ay hindi. Gayon din, kung may umalis sa yugto ng labanan, kung gayon ito ay isang pagkatalo. Mahinahong sagot ni Yu Wenhao. Ayaw ni Lin Fang na mamatay ang mga miyembro ni Tian Tai.
Siyempre, hindi rin hahayaan ni Yu Wenhao na mamatay ang kanyang mga tao. Maaaring pag-usapan ng mga mandirigma ang mga tuntunin. Malamang sasang-ayon si Lin Feng dyan. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga miyembro ng Ji Chang's club. Siyempre, hindi mapipilit ni Lin Feng ang club ni Ji Chang na tanggapin ang mga laban hanggang mamatay. Kahit papaano ang mga pangunahing disipulo ng Tiantai ay magkakaroon ng magagandang laban. Sumasang-ayon ako. Tumanggo si Lin Feng. Dahil pumayag ka, maaari kang magsimula, umili ng isang tao. Sabi ni Yu Wenhao. Napakawalan Jia. Sabi ni Huang Fulong. Ang mga patakaran ay hindi maganda para sa kanya. Nakikita ng karamihan na ang Ji Chang's club ay may kalamangan sa gayong mga patakaran. Mahina ako. Lalaban muna ako. Sabi ni Huang Fulong, tumalon sa entablado. Tumingin si Yu Wenhao kay Huang Fulong at malamig na ngumiti. Ilang miyembro ng Tiantai ang matatalo sa kanilang mga laban. Bits. Lumapag si Yu Wenjing sa entablado at tumingin kay Huang Fulong, malamig niyang sinabi. Naglakas loob ka bang umakyat sa entablado? Pinapahiya mo ang sarili mo. Battle to death, ano sa tingin mo? Huwag. Sabi ni Lin Feng kay Huang Fulong gamit ang telepathy. Labis siyang nag-aalala para kay Huang Fulong. Napakalakas ni Yu Wenjing, hindi posibleng manalo si Huang Fulong laban sa kanya. Ang daming kalokohan, laban tayo. Sabi ni Huang Fulong, ang kanyang chi ay tumaas, ang mga chants ng dragon ay kumalat sa hangin. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay sumalakay sa kapaligiran, sumuntok siya sa direksyon niya, lumitaw ang isang dragon at sinugod siya. Naglabas si Yu Wenjing ng Four Seasons Sword, naglalaman ito ng lakas ng 4 na season. Kahit na hindi niya gaanong kabisado ang kanyang pag-atake, malakas pa rin ito, at sapat na ito para talunin si Huang Feng. Sword na isinama sa Cosmic Energies, Cosmic na kahulugan. Nagulat si Lin Feng. Si Yu Wenjing ay hindi nag-aksaya ng oras mula noong seremonya, siya ay naging mas malakas. Ang mga enerhiya ng tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig ay magkakaugnay, ang 4 na mga panahon na ibig sabihin ay napapalibutan ng brutal na dragon, ang mga enerhiya ng tagsibol ay nagdudulot ng pag-ulan, ang mga enerhiya ng tag-araw ay napakainit, ang mga enerhiya ng taglagas ay nagpapataas ng isang sumisipol na malakas na hangin, at ang mga enerhiya ng taglamig ay nagyelo sa kapaligiran. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng lakas ni Huang Fulong at Yu Wenjing. Si Yu Wenjing ay tunay na makapangyarihan. Gaya ng inaasahan, pinalibutan ng espada ng Four Seasons ang brutal na dragon. Galit na sumigaw si Huang Fulong, tila isang brutal na dragon, ang silhwete ni Yu Wenjing ay naging isang ilusyon at siya ay muling lumitaw sa itaas ng ulo ni Huang Fulong. Bumaba mula sa langit ang kanyang espada ng buong bilis. Ang 10,000 bagay ng paglikha ay nagmukhang map-atlas sa tabi ng pag-ataking iyon. Bumaba ka sa entablado ng labanan. Sigaw ni Lin Feng ng telepatiko. Kahit na si Huang Fulong ay hindi tumanggap ng isang labanan hanggang sa kamatayan, si Huang Fulong ay masasaktan ng husto kung ang pag-atake ay umabot sa kanya. Walang hanggan ang Asher Dragon na sumisira sa langit at lupa. Sigaw ni Huang Fulong. Tumalon siya, at habang ginagawa niya, lumitaw ang isang dragon sa ilalim ng kanyang mga paa at bumangon sa hangin. Umuungo na galit, ang dragon ay sumugod sa kalangitan at sinira ang mga lakas ng espada. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Feng na namangha. Minamaliit niya si Huang Fulong. Para bang milyon-milyong Asher Dragon ang lumitaw. Mabuti, kahanga-hanga ang Boundless Asher Dragon ni Huang Fulong. Ang mga Asher Dragon ay parang totoo. Nagulat si Tantay. Ang lakas ng espada ay bumagsak mula sa langit. Si Huang Fulong ay patuloy na umuurong pabalik, lumalaban at umaatras sa parehong oras. Sa wakas, tumalon siya mula sa entablado ng labanan, ang kanyang mga damit ay ganap na nap-unit. Si Lin Feng ay medyo nasisiyahan na. Si Huang Fulong iyon. Hindi siya namumukod-tangi, ngunit kaya niyang labanan si Yu Wenjing, hindi masama. May ilang malalakas na cultivator ang Tiantai. Naisip ng karamihan. Kahit natalo si Huang Fulong, napatunayan niyang malakas siya. Si Yu Wenjing ay, pagkatapos ng lahat, sa nangungunang 10. Ikalawang laban, oras na ni Ji Chang's club na magpadala ng manlalaban. Sigaw ni Tantay kay Yu Wenhao. Tumingin si Yu Wenhao sa isang tao at ang taong iyon ay lumapag sa entablado ng labanan. Ito ay isang bagong miyembro ng Ji Chang's club. Naisip ng karamihan na nakasimangot. Naunawaan nila ang ginawa ni Yu Wenhao. Nag-recruit siya ng ilang tao para tumulong. Gusto niyang talunin si Tiantai kahit anong mangyari. Naiintindihan ng lahat kung ano ang kanilang ginagawa. Pupunta ako. Sabi ni Tantay na tumalon sa stage at galit na sumisigaw. Sa isang iglap, narinig ang kaluskos at pagkabasag habang siya ay lumaki sa napakalaking laki, na tila isang makapangyarihang Diyos. Dong. Tumalon si Tantay, yumanig ng malakas ang battle stage, para siyang makapangyarihang leon, maharlika at makapangyarihan. Inihagis niya ang sarili sa kanyang kalaban. Nakasimangot ang taong iyon at panay ang tingin sa napakalaking silhouette. Sa malakas na pressure na iyon, mukhang hindi masisira si Tantay. Galit na umungol si Tantay. Isang napakalaking leon ang lumitaw sa kanyang likuran, kakilakilabot at mabangis. Agad na inihagis ng leon ang sarili sa ulo ng kanyang kaaway. Ang malalakas na enerhiya ay tumaas sa kitan.
Lumitaw si Tantay sa harap ng kanyang kalaban at nagpaulan ng mga suntok. Para bang milyon-milyong umaatungal na mga leon ang umaatake. Ang cultivator na iyon ay umungol at nag-condense ng isang malakas na lakas. 100 kamao ang lumitaw sa himpapawid, ngunit nilipol silang lahat ng mga leon. Bumaba si Tantay mula sa langit. Tumakas ang kulog habang ang cultivator na iyon ay itinapon ang sarili kay Tantay na parang palaso. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at inihagis siya sa stage. Nahuli siya ng isang miyembro ng Ji-Chang's Club. Phew! Napalunok si Tantay at sumulyap sa karamihan ng tao. Pagkatapos, sinabi niya kay Yu Wenhao. Lahat ba ng mga cultivator ng Ji-Chang's Club ay mga piraso ng basura? Kahit na hindi ka maglakas loob magpadala ng iyong sariling mga mandirigma, hindi bababa sa hindi magpadala ng kanyan kumpay. Gaano kalunos-lunos? Ang pinakamalakas na grupo ng Champion University. Nakakatawa. Pagkatapos, tumalikod siya at tumalon sa battle stage. Kung nagpadala sila ng isa pang kumpay ng kanyan, lalaban siya muli. Club ni Ji-Chang. Nagtawanan ng karamihan. Nakakatawa si Yu Wenhao. Wala na siyang pakialam sa reputasyon ng club ni Ji-Chang. Nakapagtataka, naglakas loob siyang gawin ng mga ganoong bagay para labanan si Tiantay. Sa tingin ko, dapat kang kumilos ng mayabang pagkatapos mong manalo. Malamig na sabi ni Yu Wenhao. Alam niyang masama ang ginagawa niya para sa reputasyon ng Ji-Chang's Club. Wala siyang choice, gusto niya talagang manalo. At sigurado siyang mananalo ang club ni Ji-Chang. Susunod, malakas na sigaw ni Yu Wenhao. Galit na galit siya, nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Kailangan niyang sirain ang Tiantay. Ang reputasyon ng Star Group ay nakadepende sa resulta ng mga laban na ito. Nasa ilalim ng matinding pressure ang club ni Ji-Chang. Gayunpaman, kumbinsido siya na kaya niyang talunin ang lahat ng miyembro ng Tiantay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1795, Evil Linfeng. Lalaban ako sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Qinwo, at tumalon siya sa entablado ng labanan. Tumingin si Linfeng kay Qinwo. Siya ay gumugol ng kalahating taon sa Celestial Evolution Holy Clan, at nag-aral ng Celestial Evolution Holy Scriptures. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Qinwo. Manalo kaya siya. Kung lalaban si Yu Wenjing, tiyak na matatalo niya si Qinwo. Pagkatapos ng lahat, noong una, si Qinwo ang ika-28 na estudyante. Pagkatapos sumali sa Tiantay, isinama ni Hao Qingli ng ilang tao sa ibang bansa upang mang-alap ng mga karanasan, at pagkatapos ay pinag-aralan nila ang banal na kasulatan ng Ebolusyong Celestial. Siguro nasa top 20 na siya ngayon. Tumingin si Yu Wenhao kay Qinwo ng malamig. Noon, ang Ji-Chang's Club ang namamahala sa mga bagong estudyante. Talagang umaasa siya na ang mga taong tulad ni Qinwo, Qiyuming, at iba pa ay sasali sa Ji-Chang's Club, ngunit pagkatapos, sina Qiyuming at Bai Qi ay tumanggi na makinig sa kanya. Pagkatapos ng mga pagsusulit, nagpa siya si Qinwo na gumugol ng oras kasama si Linfeng at pagkatapos ay nagpa siya na sumali sa Tiantay, hindi sa Ji-Chang's Club. Huyo, malamig na sabi ni Yu Wenhao. Nang marinig siya ng mga tao, natigilan sila, si Ji Wuyo, si Yu Wenhao ay nakakagulat na tinawag si Ji Wuyo. Tumalon si Ji Wuyo, tumaas ang mga chants ng dragon at gamulong ang mga enerhiya sa alon. Ang buong yugto ng labanan ay napapaligiran ng enerhiya. Sumakit ang tainga ng karamihan. Nararamdaman ni Qinwo ang mapang-ipang mga enerhiya, halos hindi siya makahinga at ang kanyang puso ay tumitibok. Si Ji Wuyo ay napakalakas, siya ang unang ranggo na estudyante. Boom! Isang Saiyan Light ang bumagsak sa kalangitan, isang Saiyan Dragon Totem ang lumitaw, ang mga tao ay nanginig, si Ji Wuyo ay kahanga-hanga, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. Si Ji Wuyo ay panay na nakatitig kay Qinwo, ramdam ni Qinwo ang kanyang lakas ng loob. Ikanaway ni Ji Wuyo ang kanyang mga kamay at gamulong ang lakas, isang dragon ang naglaho ng mga kuko nito at sinugod si Qinwo. Kasabay nito, itinapon din ni Ji Wuyo ang sarili kay Qinwo. Alam ni Ji Wuyo na hindi tatanggapin ni Qinwo na makipaglaban hanggang kamatayan, kaya sa halip na magsalita ng walang kaparakan, agad siyang umatake. Kahit na hindi niya ito kayang patayin, maaari pa rin niya itong masaktan. Itinaas ni Qinwo ang kanyang mga kamao at lumitaw ang mga light beam. Nayanig ang hangin ng lumitaw ang dalawang dambuhalang sinaunang kaldero. May mga marka sa mga ito na naglalaman ng isang malakas na lakas. Mamatay. Bumagsak ang mga kuko kay Qinwo, dumudugo siya ng hustong ngunit nagpatuloy siya sa pag-atake ng hindi kumikibo. Ang daming namangha, napakatapang niya. Nakapagtataka, nang ahas siyang harapin si Ji Wuyo ng direkta. Sumigaw si Ji Wuyo, ang mga Saiyan Dragon ay umungal ng galit at pinalibutan ng mga kaldero upang salakayin sila. Ang mga kaldero ay nanginginig ng malakas at pagkatapos ay bumagsak pabalik sa katawan ni Qinwo. Marahas siyang napaatras at bumagsak sa lupa palayo sa entablado ng labanan. Bits. Isang malakas na hangin ang umihip, tumalon si Linfeng at hinawakan si Qinwo. Umubo siya ng dugo, na tumalsik sa robe ni Linfeng. Galit na galit si Linfeng. Inilabas niya ang ilang buhay na chi na damaloy sa katawan ni Qinwo. Bamulong si Linfeng. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Bamantong hininga si Qinwo. Mukha siyang nabigo. Hindi niya akalain na napakalaki ng pagkakaiba nila ni Ji Wuyo.
Sinabi niya kay Linfeng, gamit ang telepathy. Linfeng, lalaban ka sa kanya maya-maya. Napakalakas niya, mag-ingat ka. Alam ni Qinwu na ang pinakamahalagang labanan para sa Jichang's Club at Tiantai ay ang labanan sa pagitan ni Linfeng at Ji Wuyo. Tumango si Linfeng at pagkatapos ay tumingin siya sa battle stage, tumingin siya kay Ji Wuyo, nakatingin din si Ji Wuyo sa kanya. Ang mga Dragon Chants ay kumalat sa hangin, sa pamamagitan ng pagtingin sa isa't isa, para silang nag-away. Susunod na laban. Umiwas si Linfeng at tumingin kay Yu Wenhao. Bumalik si Ji Wuyo sa kanyang grupo. Napatingin si Yu Wenhao sa isang tao sa likod niya at ang taong iyon ay lumapag sa entablado ng labanan. Pupunta ako at wawasakin ko siya. Sabi ni Tantay, galit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tantay. Sigaw ni Linfeng sa mahinang boses. Nag-alinlangan si Tantay at tumingin kay Linfeng. Pupunta ako sa oras na ito. Sabi ni Linfeng. Gumalaw siya tulad ng hangin at damapo sa entablado ng labanan sa isang kisap mata na nakatitig sa isa pang cultivator ng mahinahon. Sumuko ka na, bumaba ka na sa stage. May oras ka pa, mahinahong sabi ni Linfeng. Mukha siyang walang pakialam. Gayunpaman, maaaring madama ng isa ang kanyang paghamak. Kahit na naging cannon fodder siya para sa Jichang's Club, hindi siya mahina. Nasa rangkang list siya, paano niya tatanggapin ang pagpapahiya ni Linfeng ng ganoon? Ang mga dilaw na enerhiya ay tumaas. Mabagal na lumakad ang taong iyon patungo kay Linfeng, ang bawat hakbang niya ay naglabas ng ilang mapang-ipang enerhiya. Ang kosmikong enerhiya ng daigdig ay naging bundok at lumundag patungo kay Linfeng. Lumakad din si Linfeng papunta sa kanya. Sa bawat hakbang niya, lumilitaw ang mga marka sa entablado. Ang enerhiya ng lupa at ang mga marka ay nagbanggaan sa entablado at nag-intertwine. Ang mga marka ni Linfeng ay naging mga pattern. Hindi na panatag ang kalaban ni Linfeng. Si Linfeng ay napakalakas, ngunit pumayag na siya na lumaban kaya hindi siya mapakali, hindi yun ang ginawa ng malalakas na cultivator. Celestial Mountain Imprint. Galit na sigaw ng cultivator na iyon. Wala naman siyang ginawa labisan. Isang napakalaking imprint ang bumagsak mula sa langit, ang mga enerhiya ay kasing mapang-api ng isang bundok. Pinipot ni Linfeng ang lakas ng Deva Marakalpa sa kanyang kamao at galit na sumuntok. Nabasag ang imprint ng bundok. Kasabay nito, tumakbo si Linfeng pasulong, lumitaw ang isang hola at nakapalibot sa kanyang kalaban, na sumigaw sa gulat. Gayunpaman, siya ay nakulong at hindi makagalaw. Lumitaw ang mga ilaw sa paligid niya. Naglakas loob kang umakyat sa entablado na may ganoong antas ng paglilinang. Mahinahong sabi ni Linfeng. Matalas ang kanyang boses at tumatagos sa tenga at puso ng kanyang kaaway, na nagpabaliw sa kanya. Ngunit lalong tumitindi ang mga ilaw at hindi na makagalaw ang lalaki. Galit na naman na sumigaw ang lalaki sabay wagayway ng mga kamay. Isang sinaunang imprint ang lumitaw muli at lumipat patungo kay Linfeng. Hinayaan ni Linfeng ang imprint na tumama sa kanya, bumangga ito sa kanya at nabasag. Pagkatapos ay sumuntok si Linfeng sa direksyon ng ulo ng kanyang kalaban. Kung ang suntok na iyon ay umabot sa ulo ng kanyang kalaban, baka sumabog ito. Gayunpaman, huminto ang kamao ni Linfeng sa hangin. Hindi niya sinuntok ang kalaban, tinitigan lang niya ito ng masama. Ang Nine Netherworld Source ay lumitaw sa kanyang mga mata at isang demonyong kanta ang umalangaw sa ulo ng kanyang kalaban. Desidido ang mga cultivators, cultivation lang ang iniisip nila, napakahina mo, hindi ka talented at nagpasya kang tumulong sa Jichang's Club dahil lang umasa kang bibigyan kanila ng mga regalo, o baka dahil pinagbantaan kanila. Ano ang ginagawa mo sa entablado ng labanan? Nakakahiya sa iyo. Bulong ni Linfeng, nagpakawala ng curse chi. Ang puso ng cultivator na iyon ay kumakabog ng husto. Napakahina mo, paano mo matatawag na cultivator? Dapat sumuko na ang mga katulad mo. Kahit na ikaw ay mapalad na maging isang mag-aaral sa Champion University, kailangan mong laging umasa sa ibang tao, tulad ng mga miyembro ng Jichang's Club. Palagi kang hahamakin ng mga tao, para kang maliit na aso. Hindi, isang maliit na daga, o mas masahol pa, isang maliit na tipaklong. Ang curse chi ni Linfeng ay dinala ng kanyang boses at umalangaw sa utak ng kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay nababaliw, isang daga, isang aso, isang tipaklong. Hindi siya karapat-dapat na maging isang cultivator. Tumahimik ka, galit na sigaw naong iyon. Dumagundong ang hangin nang biglang binato ni Linfeng ng isang casual na overhand na suntok ang kanyang kalaban, na marahas na napaluhod. Ibinaba ni Linfeng ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang paa sa mukha ng kanyang kalaban, nakatitig sa kanya. Ang mga miyembro ng Jichang's Club ay nakatingin sa iyo, at ako ay nakatingin sa iyo. Nasa battle stage ka na, hindi ka ba nakakaawa? Mapanuksong sabi ni Linfeng. Itinapat ng taong iyon ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, may impresyon siyang sisabog ang kanyang ulo, mababaliw na siya. Alisin mo ngayon at isipin kung ano ang nangyari. Sabi ni Linfeng na may halong pang-aalipusta. Nanginginig na tumayo ang cultivator at naglakad palayo bago huminto at sumigaw. Hindi. Bigla siyang umangat sa ere at sumigaw ng galit, nababaliw na siya. Gaano kalupit, naisip ng karamihan, lalo na ang mga miyembro ng Jichang's Club. Napakalupit talaga.
Ipinatong ni Lin Feng ang kanyang paa sa mukha ng lalaking iyon at sinabi sa kanya na hindi siya nararapat na tawaging isang cultivator. Siya ay walang awa. Nakatitig kay Lin Feng ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Hindi nila akalain na napakalupit ni Lin Feng, maging ang mga miyembro ni Tian Tai ay nagulat at napabuntong hininga habang nakatingin sa likod ni Lin Feng. Kaibigan nila ang lalaking iyon, para siyang kapatid sa kanila, nakakailang makita siyang napakalupit. Mukha siyang demonyo. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga miyembro ng Ji Chang's Club. Ang mga taong tumulong sa Ji Chang's Club ay kanyang mga kaaway. Walang masisisi sa kanyang pagiging malupit. Alam kong marami sa inyo ang hindi miyembro ng Ji Chang's Club noon. Maaari akong lumahok sa alinman sa mga sumusunod na laban. Kung matalino ka, aalis ka na lang. Kung hindi, ipapakita ko rin sa iyo kung ano ang halaga mo sa akin. Agresibong sabi ni Lin Feng. Gusto ba nilang lahat na tretuhin sila tulad ng taong pinahiya ni Lin Feng?